guys! Hello everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again to another video and this is me, your Sisilab Chading. At sa video ito mga Sisilab ay meron akong ituturo sa inyo kung paano mag-process ng ribbon na mula sa highlighted na buhok or yung may highlights na buhok at i-ribbon po natin. At kung nais nyong malaman kung paano po ito ginagawa, just keep on watching. At bago natin umpisahan ang video, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel at kung nais mong makapanood ng mga ganitong uri ng video about hair care tips and techniques at sa mga hair problems, huwag kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin notification bell para sa ating mga next na future upload ay mano-notify kayo. Sa mga Sisilab, umpisahan na po natin ang video ito at panoorin nyo po hanggang dulo dahil ipapakita ko rin sa inyo yung after wash result syempre ng ating ginawang procedure, kung ito po ba ay pasado sa inyo or kung hindi. So let's jump to this video mga Sisilab. Alright mga Sisilab, so nandito na po tayo sa hair client. So before tayo mag-proceed sa application, make sure na i-analyze muna natin yung buhok ng ating client before po tayo mag-undergo sa any procedure. At nakailang ulit ako ng analyzation dito sa buhok ng ating client mga Sisilab dahil hindi po biro ang buhok ng ating client dahil dyan po sa gitnang part ay meron po yan siyang kumpol na bleach at meron po siyang mga tiny highlighted dyan sa upper part. As you can see, ang buhok na rin ng ating client is super dry at maninipis din po ang strands ng buhok ng ating client. At isa pa pala mga Sisilab, ang kanyang highlighted na buhok ay nasa 3 months na po yan siya. At before tayo po mag-proceed sa ating next step, yan po muna ay shampoohin po natin. Pagkatapos natin siyang ma-shampoo at ma-blow dry or mapatuyo mga Sisilab, ngayon mag-proceed naman po tayo sa ating pinakauna-unahang step na gagawin. Kung mapapansin nyo dito, ito po ay kinukulayan ko. Bakit ko siya kinukulayan? Dahil base sa aking analyzation kanina mga Sisilab, medyo tricky po ang buhok ng ating client dahil meron nga po siyang highlights at meron pa siyang kumpol na bleach dyan sa gitnang parts ng buhok ng ating client. Bakit ko nga ba siya kinulayan muna mga Sisilab bago i-apply ang rebonding cream number 1? Para mamaya pag nag-apply tayo ng rebonding cream number 1, sabay-sabay po silang maluluto. Kasi medyo mahirap po kung unahin po natin ang rebonding cream number 1 na i-apply dahil patsi-patsi po ang kanyang kulay at naka-highlighted po ito. So, ang gagawin po natin ngayon, ayan po, ay unahin po muna natin ang ating kulay. So, this time ay nag-apply na po tayo ng ating hair color. At ang ginamit ko na hair color dito ay mga Sisilab ay dark golden brown. At ang ginamit ko lang na oxidizing is 6%. At siya nga po pala mga Sisilab, alam ko na hindi po magiging perfect ang kinalabasan ng color po natin dito dahil ito po ay mayroong bleach dyan sa gitna ng buhok ng ating client at maaaring lilitaw pa rin po ang pinaka light niya color dyan. So, ang pinaka-purpose lang po nito kung bakit natin siya kinulayan is para once na nag-apply po tayo ng rebonding cream number 1 ay sabay-sabay po silang maluluto mamaya. At disclaimer mga Sisilab, ang procedure na ito ay medyo risky at alam ko marami na naman magtataas ng kilay dito. Pero itong video na ito ay para magkaroon po kayo ng idea or guidelines kung paano nyo gagawin pag may mga ganitong case kayo na na-encounter or meron kayong mga client na ganito ang case ng kanilang mga buhok. At case-to-case basis lang naman ito mga Sisilab at kung hindi nyo po kaya ang ganitong uri ng buhok or ganitong kaso ng buhok, huwag nyo na pong gawin para iwas sira po tayo. So this time mga Sisilab ay natapos na po ako mag-apply ng ating hair color. Ibabad ko muna yan ng 30 minutes. Pag once nakulayan na po ang body parts within a certain time ng babad, next na po natin ang pagro-rootings. And this time nagro-rootings na ako mga Sisilab at kailangan po natin i-massage ang bawat hibla ng buhok para evenly ang kaniyang kulay. Pero dito sa part na to mga Sisilab, alam kong hindi po ito magpapantay ang kaniyang kulay dahil meron nga po siyang
kumpol na bleach at naka-highlighten po. So lalabas pa rin po ang blondness doon sa mga parts na meron pong bleach. Once na nakumulay na ang buhok ng ating client mga sisilab, babanlawan din po natin yan at shampoohin natin ng clarifying shampoo at magpo-proceed na rin po tayo sa ating pinaka next na step, which is the application ng rebonding cream number 1. As you can see dito, ako po ay nag-apply na ng rebonding cream at hindi ko na pinatuyo ang buhok ng ating client. Inapplyan ko siya ng basa dahil alam naman po natin na mabilis mag-react once na ang buhok ng ating client ay may kulay, lalong-lalo pat bagong kulay po siya dito. At ang ginamit ko na brand na pang-rebond dito mga sisilab ay ang pinaka-favorite ko na pang-rebond is from Bremode Keratin Silky Straight na variant dahil hindi po siya mabilis mag-react or hindi siya ganun katapang pagdating sa mga may kulay at nahuhold nito ang processing time niya kahit na may kulay ang buhok ng ating client. At kung naghahanap kayo mga sisilab ng step-by-step procedure ng pagkukulay, pagre-rebond at pagba-Brazilian, i-check nyo po ang aking other videos sa ating YouTube channel na maaaring makatulong sa inyo para makakuha kayo ng ideas at magkaroon kayo ng guidelines kung paano ang mga procedure na ito. What's your desire? 네 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 At pagkatapos natin mag-apply mga sisilab, ibababad po muna natin ito ng 10 minutes. So, ang starting time pagkatapos natin mag-apply ay 10 minutes lang po muna. Then, mag-strand test po tayo para malaman natin if nag-react na po ba ang buhok ng ating client. At meron po akong video kung paano mag-strand testing. I-check nyo lang po sa ating channel. So, this time mga sisilab, nung chinek ko na ang buhok ng ating client, ay nag-react na nga siya lalong-lalo na doon sa parts na merong bleach. Pero doon sa mga parts na walang bleach ay medyo hindi pa siya ganong nagre-react. So, nagfo-focus lang din ako sa pag-apply doon sa mga parts na walang bleach. Ay ni-sprayhan ko na lang or inalalayan ko na lang ng spray water doon sa mga parts na merong bleach para hindi po siya masunog at makahabol yung mga parts na walang bleach doon sa ating buhok na nag-react na. At tips ko pala sa inyo mga sisilab, once na nagsuklay kayo sa ating buhok ng ating client sa rebonding cream number 1, wag na wag nyo pong puwersahin kasi maaaring mag-rubberize ang buhok ng ating client. Dapat alalay lang po ang pagsusuklay sa buhok ng ating client. At kung mapapansin nyo dito mga sisilab, tapos na po ako mag-retouch. Then nag-extend lang po ako ng another 10 minutes before po ako nagbanlaw ng ating client's hair. Then sa pagbabanlaw naman ng rebonding cream number 1, wag na wag po natin siya shampoohin. Pwede nyo po siyang lagyan ng treatment pero optional lang po yun, lalong-lalo na kung damage ang buhok ng ating client. So dito, kung mapapansin nyo, ito po ay na blow dry na. Hindi ko na pinakita sa inyo pag-blow dry dahil masyadong mahaba ng ating video. As you can see ay medyo umunat na at makikita mo na maganda ang buhok ng ating client. Of course, mga sisilab, after natin mapatuyo ang buhok ng ating client, ine-next na po natin ngayon ang pag-hair iron. At syempre, lagi ko pong sinasabi, once na nagplansya po tayo, dapat thin paper lang po ang nipis ng ating sectioning para perfect po ang pagkakaunat or pagkakaplansya ng buhok ng ating client. So, ang ginamit ko rin dito na temperature is 180 degrees Celsius lamang mga sisilab dahil manipis po ang strands ng hair niya para hindi po mag-dry ang buhok ng ating client. As usual mga sisilab, gamit ko pa rin dito ang pinaka-favorite ko na hair iron, which is the Rowenta brand na hair iron, at ang aking pang-finishing na hair iron is yung Index at 180 degrees Celsius lang din po ang kaniyang temperature. Wag po kayong mabahala kung ilang hagod ng plancha ang gagawin nyo mga sisilab, as long as na hindi siya masunog. Ayan, pwede po yan mga silab kahit ilang hagod po yan dahil ang pinaka-importante is lumabas yung pagka-shiny ng buhok ng ating client at syempre ang hinahanap po natin na maunat ang buhok ng ating kliyente. Basta tama ang temperature na gagamitin nyo mga sisilab, kahit ilang ulit pa ng paghahagod ng plancha ay still magiging shiny po yan. Kasi kung over po or masyadong mataas ang yung temperature, talagang magdadry po ang buhok ng ating client.
So yan mga sisilab, malapit na tayo matapos magplansya. Dito siya nga pala ang shades ng color ng ating client is dark golden blonde. As you can see, litaw pa rin ang mga highlights niya pero naging torn into blondness pa rin siya mga sisilab. Pero gusto ko rin ang naging outcome niya mga sisilab dahil blending naman po ang kanyang pinaka-highlights sa kanyang color. At once na natapos na tayo magplansya mga sisilab, wag agad-agad tayo mag-proceed sa pag-a-apply ng rebonding cream number 2. Ipahinga po muna natin ang ating buhok mula sa pagkakaplansya at least 5 minutes. Kailangan malamig yung buhok ng ating client before tayo mag-proceed or mag-apply ng ating rebonding cream number 2. At pag pahinga na siya at malamig na yung strands ng hair ng client natin, saka na natin ngayon i-apply or ini-next ang rebonding cream number 2. So, kung mapapansin nyo, nag-a-apply na ako dito at inuuna ko mag-apply doon sa pinaka upper head niya. At once na nag-apply tayo ng rebonding cream number 2 mga sisilab, wag na wag po nating titipirin, lalong-lalo na pag mga may kulay ang buhok ng ating client dahil mabilis po silang matuyot or mabilis sipsipin ng buhok na may kulay ang ating rebonding cream number 2. So kailangan po talaga natin yan tambakan ng madaming gamot. Then after natin mag-apply mga sisilab, ibababad po natin ang ating rebonding cream number 2 ng 30 minutes. Then once na naka 30 minutes na po siya, babanlawan din po natin. At ang ating in-next na application dyan is yung pinaka-treatment niya. At ang gagamitin ko dyan na treatment sa kanya is Brazilian Blowout. So once na nagbanlaw tayo mga sisilab ng ating rebonding cream number 2, since ang gagamitin natin na treatment is Brazilian pero hindi na po natin siya shampoohin. Hindi po kasi ako nagsha-shampoo mga sisilab once na rebonded na siya. So babanlawan lang po natin yan ng maigi. Yung tipong wala ng dulas at wala ng bula. So this time, ayan, yan po ay Brazilian Blowout na mga sisilab. Then, bibabad po ito natin ng 45 minutes to 1 hour. Then, ang ginamit ko dito na brand ay yung Kera Gloss Brazilian Blowout mga sisilab. Then, once na naka 45 minutes na siya, suklayin po natin before tayo mag-proceed sa ating pagbo-blow dry. At yung Brazilian mga sisilab, hindi po siya binabanlawan. Diretso po tayo sa pagbo-blow dry. So this time mga sisilab, ako po ay nagbo-blow dry na at ginagamitan ko lang po siya ng suklay na malalaki po ang ngipin. Huwag lang po kayong gumamit ng mga paddle brush or roller brush para makita natin ang result ng ating ginawang ribbon at wag po kayong kukurat. Baka merong magic na mangyayari. Charot! Ayan. Then, gumamit lang po kayo ng medium heat na temperatura ng hangin mga sisilab para hindi po siya mag-dry. And of course, kung nag-enjoy kayo dito sa ating video ito mga sisilab, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. At siya nga pala mga silab, panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil ipapakita ko sa inyo ang naging after wash result ng ating ginawang rebond na naka-highlights ang kanyang buhok. Kung ito po ba ay failed or kung ito ba ay pumasa sa inyong mga panlasa, then enjoy!
At after natin mapatuyo yan mga sisilab, papadaanan din po natin siya ng hair iron at ang section niya ay medyo makapal ng konti at hindi naman masyadong manipis dahil Brazilian treatment po ang ginamit natin dito. At ang temperature lang din po na gagamitin natin is 180 degrees Celsius para hindi po mag-dry ang finishing ng ating hair ribbon. At what do you think mga sisilab sa ginawa nating procedure or process dito sa ribbon na ito na mula sa highlighted at niriban po natin. At kung feeling nyo meron pang kulang na at kailangan i-improve, mag-comment lang po kayo at mag-iwan kayo ng mga suggestion kung ano pa ang aking dapat i-improve at ano pa ang dapat kong gawin para mas mapakita ko po sa inyo kung ano pa ang dapat kong ipakita. At tingnan nyo na rin po ang naging after wash result ito mga sisilab at pa-rate po ako kung ano po ba ang rate ng ating ginawang ribbon, kung ito ba ipasado sa inyo or ito po ba ay kailangan pa ng improvements.